sa mga second-hand dealers, hindi na ho sila sakop dito, di po ba? Sa kasalukuyan po ang ating working framework, hindi po sila kasama. Pero pag binasa po kasi rin natin yung batas, ang pinag-uusapan po kasi is sale. So, humihingi pa po kami ng maliwanag na guidance dyan kasi ganun rin po yung nagiging katanungan pagdating rin sa mga appliances, Manong Ted. So, hindi po kayo masagot ng definitive dyan. Tinatanong po natin, pinag-aaralan pa rin po yan ng ating pamahalaan. Hala, 2019 pa ho yung batas, 2025 na ngayon. Pag-aaralan pa rin po ito kung kasama ang mga segunda mano ng mga dealers? Alam niyo po, pagka naglabas po ng programa ang pamahalaan, sinisigurado po natin na maayos po yung sistema at para maiwasan po yung oportunidad sa hindi nating gustong pag-iimplementa. Mabanggit ko lang rin po, Manong Ted, kasi tinatanong rin siya. Ang sistema po ito ay online. Sumusunod po tayo sa ating ease of doing business. Lahat po ito digital. So wala pong physical interaction. Sinisunod po natin yung ating 3, 7, and 20 days na processing at base rin po sa aming performance, mabilis naman po dahil nag-ISO na po kami na mas mabilis po doon sa nakalagay na timelines namin na ilalabas itong mga bagay na ito. Mabilis po kayo maglalabas na ng mga kumbaga parang clearance sa bawat dealer po? Ganun po ba yun? Yung registration po, yung atin pong company, vehicle, issuance po nung sticker at ng label, magagawa po siya ng hindi lalagpas po ng 7 days. Sa isang sistema po, wala pong contact policy na po ito. Online na po lahat gagawin pa man. So basically po, kailan kaya, anong buwan ito ngayong taon? Pagpunta ko doon, kung ako po ipipili ng aking sasakyan, kahit papaano makakatulong sa akin yung choice ko sa aking pambili ng Bantam car, hulugan kong kotse, dito nga po sa adikain po nitong batas na ito. Inaasahan po natin na bago po magtapos ang buwan ng Marso, bukas na po yung registration, mapakumpanya, sasakyan at pag-issue po ng ating mga fuel economy label at ng stickers. So March, April onward, if not earlier, Manong Ted, makikita nyo na po yan. Depende rin kung ganong porsigido yung ating mga dealers pag dikit po at pag-affix nitong mga stickers at labels po sa sasakyan na binibenta. Sige po. Salamat na marami po sa puntong ito. Wala kang tanong dito, Chuck, kasi ako pupunta na ako sa mga sasakyan na kung tawagin ay mga hybrid o electric vehicle. Sir Patrick, isa lang question ko. Doon sa nabanggit kanina ni Sir Ted tungkol doon sa mga second-hand dealers na mga sasakyan. Kasi di ba mas nagre-remit ng CO2 yung mga second-hand vehicle. So, most probably talagang kasama po sila dito sa implementation nito kung ang goal natin is bawasan nga po yung CO2 emission. Tama po kayo dun sa obserbasyon nyo, pero nga tulad ng binanggit ko, na ikipagtulungan tayo sa industriya kung papaano po magagawa siya ng hindi rin po na uniform, kumbaga. Pero na pinag-uusapan na po yan, mamadaliin nilang po namin na ma-resolve po yung nabanggit yung concern. With the sa inyo pong ugnayan dito sa mga stakeholders natin, sa mga dealers, may idea na po ba sila, nakapagbigay na sila kung magkanong gagastahin ng mga dealer dito po sa sticker at maging doon sa label na ikakabit sa mga sasakyan? Kasi baka maipasa ulit ito dito sa mga consumers natin. Opo, nagkaroon na po, nakalagay na rin po yung costing po nito. By batches po siya. Yung atin pong issuance is 1.4 per batch. Ang batches po natin ay 800 and 200 po. So minimal lang po siya. Yung cost po nito, nakipag-usap na rin po kami. So maliit lang po ito.